Magandang araw sa inyo lahat, mga katekno. Welcome back sa ating channel. So, ngayon meron tayong gagawin isang Devant 43 LTV 900. So, ang problema niya is panel issue. No? So, nakasaksara po yung unit natin. Palibinusap po natin para makita natin yung loob. And, so, ito yung kanyang problema. Oh. Yan. Flicker dun sa kanyang babang side. No? Yan. Flicker issue. So, panel issue yung problema niya. So, nung makita natin dito, hindi pa natin ginalaw. Na-repair pa na pala ng ibang kamay. Ewan ko lang kung kamay ng technician or kamay ng customer tech. So, tingnan nyo naman, meron po siyang pinagtatanggal dito na resistor sa may swapping voltage, C2. Then, kabila rin, meron na, ginalaw na rin yung kanyang kabilang side. Oh. Yan, ginalaw na rin yung kanyang dito, pati yung ano niya, clock at saka swapping voltage, ginalaw na rin kasi meron ng hinay yung mga resistor dyan. So, iwan ko lang, natataka ko kung bakit dinamay pa yung ano dito, yung mga maliliit na transistor. Oh. Yung mga transistor na hinang rin. And dito rin sa may kabilang side, hinang rin yung mga transistor. So, iwan ko lang kung bakit hinang yan. Kasi hindi pa naman tayo nakapag-try na ihang yung transistor maliban naman sa ibang unit na protect. So ito, hinang niya. Kabilaan pang transistor. Ito dito. So gawin muna natin bago natin troubleshoot. Ibabalik ko muna itong mga pinagtatanggal niya, yung mga hinang niya dito. Ibalik ko lang. Balik natin sa dating ayos. And saka tayo mag-troubleshoot kasi ang hirap kasi kapag troubleshoot natin kung nakahang yung mga ibang parts dito na hindi naman kailangang ihang. So, gawin natin dito is balik natin yung nahihang dito sa may swapping voltage sa may right side, pati yung mga transistor dito yung kabilang side. Then ayusin natin yung hinang, then testing tayo and saka natin ito troubleshoot. So, ganoon lang, magbabalik muna tayo ng mga tinanggal na parts dyan or mga hinang bago natin i-troubleshoot yung unit, no? So, balik tayo mamaya. No, continue tayo. So, dito, binalik na po natin yung mga hinang niya, yung kanyang swapping voltage dito sa may right side natin. Then, yung mga transistor dito, kinabit na po natin ulit yan. Yan. Hininang natin ng maayos. Then, dito rin, hininang natin. And then, dito, inayos natin yung pagkahinang niya. Nilagay po natin lahat siya sa kanyang natural na setup, no? So, walang blocking, walang removing, walang nakahang. So, ito yung kanyang resulta, oh. Ayun, ito yung kanyang original na problema. Ayan, oh. Puro wire lines. Meron naman siyang display pero natatabunan ng wire lines, saka meron siyang fine lines and meron siyang flicker, oh. Ayun. So, meron siyang flicker. So, ito yung kanyang original na problema. So, try natin na i-troubleshoot, baka sakaling magawa pa natin ng paraan. So, balik tayo kapag nagawa na natin. So, dito, continue na po tayo, no? Bali, ginawa natin dito is kung nakakabit yung right, tapos nakahang yung left, meron siyang display na kalahating display, no? Okay naman yung kanyang display, pero meron lang siyang sumasabay na bar lines. Meron sumasabay na bar line doon sa kanyang logo. So, kapag ito naman nakakabit, nakatanggal yung right tapos nakakabit yung left, nako, napakapangit ng display. Merong bar lines, merong horizontal at saka vertical lines, then meron po siyang flicker. So napakalaki ng problema dito sa may left side natin. So ginawa natin dito is blinak po natin yung left dito, blinak po natin yung left, 14 pins po yan. Yan yung tape natin, blinak po natin yan. So naka-block na po yung left natin, tapos tinang po natin yung LC1, LC2 dito sa ating right side. Bali yung kanyang swapping voltage LC1, LC2. Ito yung mga resistor niya. Yan. Nagtatanggal natin. Then ito yung kanyang resulta. So ibig sabihin yan, naka-display pa rin siya kahit na wala na siyang swapping or LC1, LC2 kabilaan, kasi tinanggal natin dito, tapos yung kabila naman dito is binak po natin sa may ribbon. Pero ito yung kanyang resulta, oh. Wait. Pakita natin yung kanyang apps. Ayan, oh. So tingnan nyo. Diba? Nag-normal yung display niya. Walang
walang wire lines, walang horizontal lines, walang flicker, wala ring fine lines. So yun oh, nag-smooth yung kanyang panel. So first step po natin na maka-encounter na ganito na nawalan siya ng LC1, LC2 kabilaan, pero normal yung kanyang display. Kasi kung nandyan yung LC1, LC2 sa may right natin, magkaroon po siya ng wire lines eh. So tinanggal natin, nawala yung wire lines niya, nag-normal yung display, pambihira. So pwede pala ganun no. Tanggal natin ng swapping voltage yung pwede pala kasi meron ako na-encounter, di ba trend? Naghang lang tayo ng LC1, LC2 sa may source mismo. Then wala na tayong ginawang modification. Yun, nag-normal ulit yung unit. So meron pala naka-encounter tayo ng devant na gano'n, no? Pwede pala na mawala ng LC1, LC2 or swapping voltage yung screen. Depende po yan sa tama ng panel. So ito, nag-normal na siya, no? Pero observeran pa rin natin ng mga ilang oras bago natin isara or paalam sa may-ari. Ayan, no? Ayan, so ulitin natin. Dito nakahang yung i-remove natin yung LC1, LC2. Tapos sa may right dito, blocking po yung ginawa natin dito. Pwede removing, nasa sa inyo na yan. Pwede remove yung mga resistor dito. Pwede rin blocking. So depende na yan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood, no? May God be with us always. So this is your service warrant. See you in our next video. Bye-bye.